Sige nga po, muli nating palakpakan ng Panginoon. Sa buhay ng mga kapatiran na naririto ngayon, pinili po natin na umattend. Bagamat late tayo nag-start dahil nga sa brownout, di ba? Kahit pa 5 to 9. Talagang yung iba nainitan sa atin. Yung iba naligo pagka 9 na kagad. Kaya medyo hindi tayo nakapag-start kagad na maaga. Pero ang gawain ng Panginoon hindi mapipigilan. So nag-live pa rin po tayo ngayon. Purihin po ang Panginoon. Sige po, buksan po natin ang Bible natin sa Proverbs chapter 4, verse 23 to 27. Proverbs 4, 23 to 27. Sige po, magsitayo po tayong lahat. Tanda ng paggalang natin sa salita ng Panginoon. Sabi po rito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. So medyo putol na naman po rito sa left side. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Focus. Yan ang sabi. Ituon ang iyong pansin na iyong patutunguhan. Next verse, 26. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. And last verse, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang topic po natin ngayon is all about. Sige po, pakita po natin yung picture. Focus. Sinong mahilig dito sa camera? Di ba, pag nagpo-focus ka lalo na kapag maganda yung yung lens, high definition. Yung kapag kahit malayo, alam mo yun sa National Geographic, sa Animal Planet, sa mga, kung mapapansin nyo yung mga animals, wild animals yan, pero nakukuha nila ng napakalapit, halos ang lapit lang sa'yo. Kasi ang ganda ng camera na ginagamit nila. Ultimo, sobrang layo niyan, kayang kuhanin. Kaya lang, mga kapatid, kung malayo yan, kailangan mong galawin yung lens para makita mo yung pinakamaliwanag, yung clear vision na tinatawag. Yung mga ordinary camera nga lang, cellphone nga lang di ba? Pag, sige, picturean nyo nga ako, malabo ang kuha. Lilinawan natin. Hanggang sa makita na natin yung pinaka-clear na vision na dapat nating makita. Ang topic po natin ngayon is all about focus. Sige po, manalangin po tayo ngayon. O Diyos, salamat Panginoon sa maraming mga ginawa nyo sa buhay namin. Last week, Lord, naranasan namin kung paano, Lord, yung kaligayahan sa aming puso na umiindak, umaawit kami, Panginoon. Pinapupurihan namin ang inyong pangalan. Lord, walang makakahadlang kahit na anong araw pa ito, anuman ang aming pagdanasin, anuman ang mga nararanasan ng kapatiran, hindi kami mabubuwag ng kaaway. Magpapatuloy kami, Panginoon. Ipapakita namin, Lord God, na maging focus kami sa relasyon namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil kayong nagbibigay sa amin ng wisdom para maunawaan namin kung ano yung mga salita na aming napapakinggan. Lord, dalayan ko po ng puso at isipan ng bawat isang mga kapatiran na naririto at mga nakakapanood sa live at sa recorded, Panginoon. Dalangin ko na talagang tumanim sa aming mga puso ang inyong mga salita. Ito'y maging buhay. Hindi lamang kami hearers of the word, but doers of it. Thank you, Lord. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, isa pa pong pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong magsiyupong lahat. Praise God. Ano po ba ibig sabihin ng focus? Focus means nakatutok ka sa harap. Meron kang goal na gusto mong patunguhan. Amen? Ang isang boksingero, pag lumalaban, hindi ka sumusuntok sa hangin. Sinusuntok mo yung kalaban para matalo. Merong mga strategies na minsan sinusuntok dito sa may uppercut,
Bakit? Kasi para matamaan nila at matalo nila ang kalaban. Minsan tataka nga ako, bakit puro ganun lang dito? Yung pala dito, sa ribs nila, sa sobrang lakas ng suntok nila, manghihina ang kalaban. Ayun ang focus nung Lalo na kapag nalaman niya yung weakness nung kalaban niya. So, ibig sabihin, pag lalaban ka sa battle, lalo na sa boxing, yung mga mahilig sa boxing dito, alam mo kung ano yung pinasok mo. Alam mo kung ano yung goal mo. Hindi ka nagpunta doon para lang sa premyo. Tapos magpapakatalo ka na. Di ba? Kundi gusto mong manalo. Hindi ka sumusuntok sa hangin. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Meron kang goal. Not unless kung ikaw ay nabayaran, magpatalo ka kasi may taya ako sa'yo malaki. Mafia, ganyan eh. Di ba? Maraming mga kumbaga, ginagamit dahil para gusto nilang manalo. Pero tayo, yung focus natin sa Panginoon, anuman ang mangyari, mga kapatid, huwag kang mawawala doon sa inaay mo o yung target mo para makuha mo yung finish line o yung goal na gusto mo. Ano nga po yung ating team ngayong 2024? Advancement of God's Kingdom. Marireach po ba natin to? Alam niyo, sa totoo lang, binigay na ng Panginoon sa atin eh. Ang kaharian. Kaya lang, nasa sa atin yun kung pangahawakan natin. Yung patutunguhan natin. Diba? Matthew 6:33 na lang. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Seek ye first His kingdom. So pag inuna natin ang Panginoon, bahala si Lord sa atin. Hindi ka nakapokus sa mga kailangan mo. Ang kaaway, ang dyablo, kapag may focus ka na patutunguhan, haharangan niya yan. Amen? Sino naka-experience dito na last week, ang saya-saya mo, umuwi ka ng bahay, may problema kang naranasan? Grabe, di ba? Ang saya mo eh. Ang ganda ng nangyari nung anniversary. Pero umuwi ka pa lang ng bahay, may problema na. Monday, meron ka na naman problema. Tuesday, may problema ka na naman. Nawawala sa focus. Ito pansinin nyo, lalo na ang mga workers o yung mga members ng committee, mga pastors, kami, I really thank God. Nag-uusap nga kami ni Pastor Negs na ano man ang mangyari, nagkakaisa tayo, lalo na mga pastors. Kung meron mang mga situation na pinagdaraanan sa church, focus tayo doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Yung mga members, yung mga nag-present, sobrang busy nung anniversary. Sa totoo lang, minsan merong pagod ka na hirap na, minsan nagkakainitan na, pero focus dahil matapos yung anniversary. Natapos po yung anniversary na talagang grabe yung ginawa ng Panginoon. Amen. Now, nasa realidad na tayo. Tapos na yung anniversary, sa sobrang tagal ng panahon ng pag-aasikaso, actually, saglit lang eh. Kasi medyo nagahol na tayo sa panahon. Pero sa sobrang dami ng inaasikaso, pagod na tayo, isang event lang, parang kasal. Alam niyo ba yung kasal? Nung kinasal kayo, ang tagal ng preparation, di ba? Pero isang event lang, saglit lang, ilang oras lang, natapos lahat yun. Natapos lahat yung mga pinagpaguran. Ngayon, haharap na tayo sa realidad. Nakapokus ka pa rin ba, mga kapatid? Focus pa rin ba tayo doon sa goal na pinapaabot sa atin ng Panginoon? Sabi po rito, focus is not lutang. Diba? Minsan ang mga tao, lutang, hindi ka nakapokus. Pag lutang ka, pwede kang maaksidente, pwede kang masaktan. Alam mo, pero kasi kaming sasakyan na manual. Pero kami, sa pamilya, 3 na kaming nagdadrive ng automatic. Nagkaroon kami ng sasakyan na manual. Hindi ako marunong konti lang alam ko, pero kailangan ko pa mag-practice. Ang nakapag-aaral lang sa amin si Hazel. Last Sunday, gabi na kami nakauwi. Sobrang pagod na talaga ni Hazel. Naiiyak-iyak na siya habang nagdadrive kasi wala siyang kapalitan. And since na long weekend, grabe ang traffic sa NLEX. So
So yung 3 hours na dinadrive namin na regular, umabot na yata ng 4 to 5 hours, talagang mangyak-yak na siya. No choice eh. Sabi ni Noemi nga, mag-aral ka na mag-drive para may kapalitan si Hazel. Kasi hindi ko kayang palitan. Hindi pa ako sanay mag-drive ng manual. What if kung mag-drive ako, dalawa lang pupuntahan namin? Makakarating kami sa bahay o makapunta na kami ng heaven. Di ba? Yung ganun eh. Kasi nga, mas hindi ko kaya. Si Hazel kaya. Pinilit niya. So nagpahinga na lang muna kami. Lang muna kami sa isang gas station. Pahinga, natulog lang saglit. Tapos, diretso na. Kasi mahirap mag-drive. Mahirap mag-drive nang lutang ka. Pagod ka, inaantok ka. Minsan, nagda-drive ka na, alam mo yung lutang, na akala mo, nakapokus ka pa sa sasakyan, yung pala ang layo ng isip mo. Tulog ka na pala. So, pwede tayong maaksidente. Salamat po sa mga nananalangin sa amin. Sa tuwing kami ay nagbabiyahe, nandoon ang pag-iingat ng Panginoon sa amin. Nakarating naman kami ng maluwalhati. Kulang na lang ako na lang mag-massage kay Hazel. Kaya lang, grabe na yung pagod niya. Sige na, matulog ka na. Dahil may pasok ka pa kinabukasan. So, ang focus, hindi ito lutang. Mga kapatid, the word lutang, ngayon, masyado nang sikat no? Lutang ka na naman. Iba na naman yung ginagawa mo. Kung ano naman iniisip mo. Kanina, ito yung decision mo, nawala ka na naman. Bakit? Lutang. Di ba? Hindi po yan. Wala sa focus yan. Kasi nga, wala ang isip mo doon sa goal mo. So kahit na ano sabihin ng mga tao sa iyo, hindi ka nakapokus sa tama. Ang sabi po rito, hindi ito yung lutang na nakainom ka ng maraming kape. Dilat na yung mata mo, hindi ka na makatulog dahil ikaw ay lutang. Di ba? Focus, ibig sabihin, kahit sa dami ng mga problema mo, nakakarating ka sa patutunguhan mo. Amen. Despite na mga situation, mga tao na may sinasabi sa iyo, focus your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hebrews 12:2. I-focus lang natin ang ating mga mata sa Panginoon. The author and the finisher of our faith. Naalala niyo ba yung may kinuwento ko sa inyo na merong isang lasing. Tapos ang bahay nila sa row house, pare-pareho. Kaya huwag kang maglalasing. Baka sa ibang bahay ka mapasok. Di ba? Pagising mo, iba na yung katabi mo. Hindi mo yan misis. Kaya huwag mo sabihin na hindi mo kasalanan. Kaya dapat nakapokus ka. Itong isang lasing na to, nakapokus siya na ang bahay nila nandoon sa maliwanag na poste, sa ibaba nun, kanila na. So, nung naglasing siya, sabi niya, ay, makakarating ako dyan sa bahay namin. Kahit iba-iba, pareho pa yan. Nakatapak na siya ng kung ano-ano, natinik na siya, nadapa na siya. Nakarating siya sa bahay. Bakit? Kasi ang focus niya doon sa poste na maliwanag, kahit anong mangyari, pupuntahan ko yung maliwanag na poste na yon. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kung tayo po ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, nakapokus sa ating Panginoong Jesucristo, kahit madapa ka, kahit siniraan ka, kahit may mga ginawa sa iyong ibang tao, focus ka pa rin. Kahit wala kang pambayad sa utang mo, nakapokus ka pa rin sa Panginoon. Amen! Ang mga tao, nawawala na sa focus pag hindi na sinasagot ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Amen! Di ba? Kasi nga, ang gusto natin, pag nanalangin tayo, answered prayer. Ayaw natin ng Lord naman. Wala nga akong pambayad eh. Panginoon, saan ako kukuha? Buti pa sila. Kaya nag-i-start ang inggit eh. Buti pa sila. Meron, ako wala. Ang dami. Nakaka-penetrate ang kaaway sa atin para hindi tayo mag-focus sa gawain sa Panginoon. Ang sabi po rito, umpisahan natin sa binasa natin kanina, sa 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Huwag na huwag makakapasok ang anumang salita ng dyablo para ka yayain, alukin ng mga bagay na mawala ka sa focus sa Panginoon. Kapatid, hindi lang ako meron pa akong isang nakausap na pastor. Sabi niya sa akin, Pastor,
pag-pray mo ako kasi parang gusto kong tumulong sa asawa ko na magtrabaho na rin ako. Kasi syempre, pangangailangan ng anak nila o mga gastusin sa bahay. Sabi ko, pag-pray mo yan, pastor. Kasi yung calling ng Lord sa'yo, alam natin, sa atin, calling ng Panginoon sa atin, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pero minsan, dumarating sa point namin, and I believe, hindi lang kami ang nakakaranas nito, yung mga nag-full-time, yung mga lingkod ng Panginoon, na sinabi nilang maglilingkod sila, and yet, dumating yung mga pangangailangan, nadidistract kami. Lalo na pag medyo nag-ano na yung misis, na wala na tayong pambili, wala na tayong mga kakailanganin dito, wala na ganyan. Di ba? Si mister, si pastor, o kung sino mang mga full-time na mga leaders, medyo nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po kami exempted sa mga ganyang temptations. Yung nangyari kay Jesus Christ, na inalok siya ng kayamanan nung tinempt siya ni Satanas, nangyayari din po sa amin. Minsan nga, naisip ko to, nag-retire ako. Kasi nung nag-retire ako, sabi ko, ano man ang mangyari, Lord, hindi ako mapopokus o mapapaisip kahit magtaasan sila ng sweldo. Yung mga iniwang kong mga office mates ko. Wow, tinest talaga ako. Nagkaroon ng increase sa opisina. Kailan lang. At yung posisyon na iniwanan ko, ang laki ng sweldo. At pwede pa akong ma-promote na mas magiging malaki pa yung sweldo ko. Grabe, no? Yung, alam mo yun, okay kay, ang ganda ng focus mo pero baka ma-disalign kasi nga dala ng pangangailangan. Makikita mo sa paligid mo. Makikita mo yung anak mo, paano panggatas niya? Paano pagkain nila? Paano pang tuition fee nila? Amen! Maraming distraction po sa buhay natin na kapag hindi po natin binantayan ang puso natin, iningatan ang puso natin, pwede po tayong mapariwara. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Guard your heart. Guardiyahan po natin ang puso natin. As in, magbantay ka, manalangin ka, na hindi makapenetrate ang gawa ng kaaway sa buhay mo. May narinig kang kwento eh. Tapos pinasok mo dito, pati ikaw na damay, nakipagkwentuhan ka, nanira ka na ng ibang tao. Guard your heart. Hindi ikaw yung makikiayon sa maling gawa, ikaw yung stop. Hindi dapat mangyari ito sapagkat alam ko na meron na tayong pinagkukwentuhan na ibang tao. Ay lalo na kapag wala yung tao. Di ba? Magkukwento ka ba dun sa grupo nyo na nandun siya? Hindi. Magkukwento ka kapag wala yung tao. Ngayon, kung ikaw na alam mo yung katotohanan, alam mo yung tama, huwag ka nang makiayon. Kasi pag nakiayon ka, nag-agree ka, kapatid, pananagutan mo yan sa Diyos. Kasi alam mo yung tama. Sila nagkakamali. Meron kang natanggap na balita na hindi maganda, pag tinanggap mo yon, damay ka. Kaya nga, mga kapatid, pag meron tayong naririnig, sa atin palang stop na natin para hindi kumalat ang kwento ng paninira. Amen! Marami pang mga bagay ang sinasabi ng kaaway sa buhay natin na ikakapanghina ng ating pananampalataya. Kaya nga, guard your heart. Magugulat ka na lang, nagkikimkim ka na ng sama ng loob. Meron ka nang iniisip na iba at gusto mo nang gumawa ng mali. Chain reaction po yan. Parang domino effect. Pag tama sa kanya, sapul ka, sapul sa iba, sapul sa lahat. Kaya kung sino ang hindi nagbabantay ng puso mo o ng puso natin, pwede tayong maapektuhan. Hindi ako naniniwala na hindi ka maapektuhan. Eto nga, kahit bantay mo na yung sarili mo bantay mo na yung puso mo. Okay, isang grupo, nag-uusap. Ay, teka muna, parang hindi ito sa Panginoon. Pag nag-iisa ka na lang, mapapaisip ka Bakit nga ba? Di ba? Ba't nga ba ganun siya? Ikaw na lang mag-isa nun, ha? Bakit? Kasi nga,
yung galaw ng kaaway, hindi lamang sa grupo, kahit umalis ka dyan, dala-dala mo pa rin yan. Sinusundan ka. Oo nga, no? Grabe naman si pastor. Kaya pala merong mga ibang mga comment na iba sa kanya eh. Nag-isip pa na ng hindi maganda. Damay ka, kapatid. Bantayan natin ang ating mga puso na makagawa ng pagkakasala. Verse 24. Sabi po rito, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Kapatid, ewan ko lang yung mga nagtatrabaho dito sa secular job, ang daming kwentuhan yan eh. Mga kwentong bastos, di ba? Pag nakarinig ka, tawanan, kwentuhan, baka mamaya isa ka sa bangka. Alam mo yung bangka na tinatawag? Nagkukwentuhan, ay, ano pinag-uusapan nyo? Ay, oo, may kwento rin ako dyan. Diba? Talaga ikaw pa yung kumwento, ikaw pa yung nanguna eh. Kasi nga, akala mo, walang nakakakita sa'yo. Hindi ka man nakikita ng mga kapatiran, ng mga pastor, nakikita ka ng Panginoon. Amen! Kaya nga, kapag meron ka nagawang mali, may kasama kang iba, huwag mo sasabihin, born again ako ha. Huwag mo sasabihin dyan ako ma-attend ha. Kasi nga, ayaw mong malaman na born again ka kasi may ginagawa kang mali. Eh, sino bang magsasabi na, born again ako, ito yung ginagawa ko, nanginginom pa ako, naninigarilyo ako, nagsusugal ako, born again ako. Di ba hindi? Eh ako nga, kami nga nila, Pastor Nick, pag meron kami nakikitang kapatiran na may sigarilyo, ay, Pastor. Kasi nga siyempre, ayaw mo ipakita na ikaw ay naninigarilyo. Bakit? Ano kaya? Kasi nga, alam mo na mali yung ginagawa mo. Kapatid, meron ako nakakwentuhan, at parang last week lang, hindi ko lang maalala kung sino yung napag-usapan natin, na, doon sa Parañaque, nakikiinom, okay pa. Alam mo, sinama niya yung mister niya, hindi pa born again. Nung unang sinama niya sa church, tuwan-tuwa siya kasi nga, naka-attend yung mister niya na hindi pa born again eh. Kaya lang, merong isang kapatiran doon sa church, na niyaya sila sa isang, merong kainan sa bahay nila, may okasyon, may inuman. Sinama pa niya yung asawa niya. Sinama yung asawa niya. So, ang sakit sa kanya kasi nga, dinadala niya sa Panginoon, sabi niya, paano to, Pastor? Akala ko okay na yung asawa ko, tapos biglang napainom. Ang sabi ng mister niya, okay pala to. Di ba? Kahit umattend ka dyan, okay lang tong ginagawa natin. Mga kapatid, kung merong mali, wag na po natin gawin. Kasi baka tayo pa yung maging stumbling block sa paglago ng pananampalataya ng isang kapatiran. Amen. Yung isang kapatid gusto nang lumapit sa Panginoon eh. Pero nung makita ka, ay ganyan pala ang born again. Diba? Wag naman dito sa atin ha. Sana sa iba. Wag naman sana sa atin na mangyari na naging stumbling block tayo para sa paglago ng pananampalataya ng isang kapatiran. Kasi po, pananagutan natin yan sa Diyos. And then sabi rito, siyempre, ilayo ang mga labi natin sa kasinungalingan, sa mga mahalay na salita. Verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Yung inyong paningin, focus dun sa harapan. Di ba? Focus ka dun sa harapan. Naalala ko yung couples namin kagabi, sabi ni Sister Charmaine, kailangan, kahit na ang asawa mo, ano man ang maging itsura niya, tumaba siya, pumayat siya, mamahalin mo pa rin siya. Siyempre, di ba? Kasi nga, yun ang mapapangasawa mo eh. Gusto ko sana sumagot, Sister Charmaine eh. Kapag hindi ka na talaga mapapatingin sa iba. Di ba? Kasi nga, nakaharang na yung misis mo. Di ba? Joke lang naman yun. sabi nga ni Noy mo, mada sa akin. Diba? Hindi, talagang regardless of everything, nakapokus ka sa Panginoon. Walang magliligaw sa'yo. Hindi pwedeng sabihin na meron kang nakita, tapos naapektuhan ka na. Diba, Tatay Ruben? Yung hindi ka na madadala ng iba, nakapokus ka. One woman, man. O tayo, relationship natin sa Panginoon, focus sa Diyos. Di ba nakalagay sa salita ng Panginoon? Kapag may kaagaw ang Diyos
sa relasyon niya sa atin, sa relasyon natin sa Kanya, meron kang kinahuhumalingan na ibang bagay na nakakalimutan mo na ang Panginoon, yan ay Diyos-Diyosan. God is a jealous God. Seloso po ang Panginoon. Ayaw niya ng merong kahati sa relasyon natin sa Kanya. Gusto mo ba yun? Meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, and yet, merong kahati, merong iba, two-timer. Parang Valentine's na naman no? Hindi tayo naniniwala sa Valentine's Kaya focus lang tayo sa Lord. Di ba? Pastor, paano naman yung, ang sakit-sakit na, di ba? Ilang beses na akong nabasted, Pastor. Focus ka pa rin sa Panginoon. Manalangin ka. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Amen. Naapektuhan ka sa ibang tao. Focus ka sa Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaraanan, huwag kang mawawala sa sinasabi ng Lord na ito ang iyong daraanan. Kaya kapag ikaw ay napariwara, pumunta ka sa kaliwa, pumunta sa kanan, hindi ka na mapopokus doon sa patutunguhan mo. I-focus natin yung ating mga pananaw sa harap. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Amen po ba? Verse 26. Siyasatin mong mabuti ang landas ng lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Ikaw ba naman, kapatid? Ang ganda-ganda ng daan ay binibigay sa iyo ng Panginoon. Gusto mo pa sa tinikan. Gusto mo pa sa putikan. Pastor, medyo challenging kasi akong tao na gusto ko yung pinaghihirapan ko. Talagang gusto mo talagang mahirap, dumaan ka pa dyan. Parang yung mga Israelites, di ba? Sa totoo lang, ang dali lang nilang puntahan ng promised land. Pero umabot sila ng 40 years. Nangamatay na yung mga iba dahil sa pagrereklamo nila. Ay kung saan sana sila napasuot. Kaya hanggang ngayon, kapatid, ganyan ka pa rin. Matagal ka nang umaatin sa JCM, matagal ka nang umaatin, matagal ka nang Kristiyano, ganyan ka pa rin. Check natin ang sarili natin. Baka yung relasyon natin sa Panginoon, hindi na ganoon katibay. Amen! Ikaw na yung mga taong napapariwara. Dati ang ganda ng mga pinopost mo sa Facebook, di ba? Puro mga Bible verse. Naiiba na ngayon. Meron ng kasamang galit, di ba? Yung mga tipong, yung mga may utang sa akin, hanggang hindi pa nagbabayad. Talagang dinamay pa si Facebook, di ba? Doon naningil. Kaya pagbabasahin mo, ano ba naman to? Maatin to sa church Nakakalungkot. Nakakalungkot na, tahimik na tao. May kakilala po ako, tahimik na tao. Pero grabe, very vocal sa Facebook. Doon inilalabas yung sama ng loob. Pero pagkausap mo, tahimik siya. Huwag po natin gamitin ang Facebook para ilabas kung ano man yung nasa sa loob natin. Gamitin po natin yan para mailapit natin ang mga tao sa Panginoon. Amen po ba? Kahit ang cellphone, malaking bagay at tulong sa atin. Pero pag ginamit natin sa hindi maganda, useless pong lahat yan. Ang mga bagay po na nasa paligid natin, pwede nating gamitin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya lang pag ginamit mo sa hindi tama, pwede nating ikapahamak. Amen? Kaya kung mawala ang focus mo, kapatid, madidiskaril ang buhay mo. Alam niyo naman po yung train, di ba? Pag sinabing diskaril o na-derailed, ito yung daan ng training. Kapag ang riles niya napunta sa kabila, may makakasalubong na riles. At pwedeng magbanggaan at maraming mamamatay. So pwede kang madiskaril. Hindi lamang ikaw, dahil sa kasalanan ginawa mo, pwedeng maapektuhan ang ibang tao. Kaya kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, chain reaction, domino effect, ang pagkakasala mo, naapektuhan ng magulang mo, naapektuhan ng kapatid mo, naapektuhan ng kapamilya mo, kaibigan mo. Bakit? Kasi nga, nagpapatuloy ka sa pagkakasala. So, instead na makarating tayo dun sa finish line, napapariwara tayo. Hindi natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And verse 27, sabi po rito, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Ito po yung sinasabi ko kanina, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Naalala niyo po si Joseph?
Si Joseph the dreamer, na noong time na tinukso ng asawa ni Potiphar, hindi po siya na, ay, ayoko po, hindi po. Asawa po kayo ng aking ng boss niya, ng Panginoon niya. Pero ang ginawa niya, nung ilang beses siyang tinutokso, tinakbuhan niya. Lumayo ka dyan. Alam mo yan ang kahinaan mo eh, diyan ka pa rin. Sino may mga bata dito o nung bata pa tayo, na kapag may nakita kang tubig, lub ka ng lub sa tubig kahit alam mong madumi. Di ba? Anak, huwag ka na nga dyan. Baka mabasa ka. Abay, gusto talaga maglub pa doon kahit na madumihan na siya. Ay, gano'n ng mga Kristiyano eh. Naturuan ang salita ng Panginoon, narinig ang salita ng Panginoon, dapat may nababago sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mapapariwara. Amen po? Amen po ba? Ang sabi po rito, sa mga nangyayari sa atin, sa buhay natin, wag nawang matigil ang paghakbang mo ng pananampalataya sa Diyos. Patuloy ka. Magpatuloy ka. Kumbaga sa may tinatarget ka sa larong dart, ang focus mo doon sa gitna. Hindi lamang bullseye, kundi yung gitna mismo, yung cherry. Dalawa yan eh. Pag natamaan mo yung pangalawang bullseye yun. Magaling ka. Pero pag natamaan mo yung gitna, napuruhan mo yung pinakagitna. Yan ang cherry. So hindi tayo basta gumagalaw, kumikilos ng okay na yan. Okay na yan, Lord. Pwede na sa akin yan. Hindi po just ang ating Panginoon. Ang binibigay niya sa atin, the best. Kaya lang, dahil nga ito yung best na binibigay sa ng Panginoon, nadidistract ka ng mga bagay na hilig mo. Gusto mo. Kaya hindi mo nakukunin yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Okay na yan, Lord. Pwede na sa akin yan. Cute siya. Maganda siya. Pwede na yan, Lord. Mabuborn again naman yan eh. Akong bahala, Lord. Paaatinin ko yan. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, best ang ibibigay ko sa iyo. Meron nga kaming kakilala ni Noemi. Parang nasa 40 years old na ba? Tuwan-tuwa siya. Pastor Dave, ang saya ko. Bakit? May girlfriend na ako. Di ba? Ay kami naman, syempre natutuwa kami dahil alam din namin yung mga gusto niya talagang magka-desire na pero yun na rin talaga yung magiging lifetime partner niya. Pero alam mo yun, kahit sa dinami-dami ng iyong pinagdaraanan, napapariwara ka, may mga pinagdaanan ka sa buhay mo, merong nakalaan ang Diyos para sa iyo. Si Eva ay hindi hiningi ni Adan. Nakita ng Diyos ang pangangailangan ni Adan. Di ba? Pinaalaga ng Panginoon kay Adan yung mga yung mga halaman, yung mga hayop, pinangalanan ni Adan. Aba, nung makita na may ka-holding hand si Adan, chimpanzee, parang hindi yata maganda na chimpanzee. Bibigyan ko siya ng katuwang niya. So, lumabas sa tadyang ni Adan, si Eva. Tapos ang bibigay sa iyo ng Lord. Diba? Wow, this is it. Flesh of my flesh and bone of my bone. Diba? Ito yung sa akin talaga, sabi ni Adan. Meron po lahat ng ating mga pinapangarap, pinaplano, may nakalaan na ang Lord para sa iyo. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Focus ka lang sa Panginoon. Si Satanas, alam niya kahinaan natin. Kung saan ka mahina, lalong doon kanya bibigyan ng mga pagsubok. Kaya kahit ano mga pagsubok ang pinagdaraanan natin mga kapatid, focus lang tayo sa Panginoon. Baka mamaya, sa sobrang napariwara ka na, nanghina ka na, isang kanta na lang ang maririnig mo. Kung wala ka nang maintindihan, grabe no? Kung wala ka nang malapitan. Antay, no? Ano yan? The probinsyano? Pastor, hindi na probinsyano ngayon, batang Quiapo na. Diba? Umapit tayo sa Panginoon. Focus your eyes on Jesus. Even kahit na kailangan mo yan, kung hindi sa Lord yan, huwag mong gawin.
Pastor, kailangan ko ng pera kaya tataya ako sa loto. Kapatid, lagi inuulit ni Pastor Next. Di ba? That is blood money. Kung nakagawa tayo ng pagkakamali, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Bibigyan ka ng Lord, hindi lamang sapat. Talagang bumubuhos na pagpapala para maging daluyan ka ng pagpapala. Amen. Kung sino yung mga nakatin sa inyo last Thursday Bible study regarding yung overflowing blessing, gagawin kang daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lamang ibibigay ng Lord ang pangangailangan mo, magiging pagpapala ka pa sa iba. Bakit? Kasi lahat ng mga taong nasisharean mo ng pagpapala, mapapapurihan nila ang Panginoon. Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Kahit marinig mo pa yung kanta ni Gary B, Lord, focus ako sa inyo. Hindi ako ang probinsyano, ako ang batang Quiapo. So, sabi rito sa 1 Peter 5:7, 1 Peter 5:7, sabi po rito, praise God. Sino pa pinagpala ng Panginoon dito? Praise the Lord. Sabi po rito, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So ito yung sinabi ko sa kapatiran kanina, mga kakwentuhan ko habang brown out. Sabi ko, sige, mag-sharing muna tayo habang walang ilaw. Focus. Di ba? Hindi hocus-pocus, ha? Hindi mekus-mekus, ha? Focus sa Lord. Huwag kang mapapagulo sa dyablo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Hindi yung kapag katapusan na, nanginginig na tuhod mo, na parang kandila na natutunaw, Lord, wala pa akong pambayad hanggang ngayon. Sino na nakaranas nun? Tapos, pagdating ng talagang end ng bayarin, mapuputulan ka na ng kuryente, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Oh. May ginamit ang Panginoon sa inyo. Sino po nakaranas ng ganyan? Ako, ilang beses na po namin naranasan yan. Grabe, pastor, ano? Parang lagi kayong napuputulan. Hindi naman. Pero talagang kapag walang-wala na, talagang alam mo, grabe yung pagpapala ng Lord. Hindi ka niya pababayaan. Totoo yung sinabi niya eh. Kaya anuman ang mga alalahanin mo sa buhay, ibigay natin sa Diyos. Nagmamalasakit siya sa iyo. Amen! Alam ko, marami tayong kanya-kanyang kwento ng buhay. Meron kang pangangailangan, pinanalangin mo. Ang tagal mong pinanalangin. Pero dun sa right time, sinagot ng Panginoon ang panalangin mo. Amen? Kung pwede nga lang eh, kung excited ka na mag-share, ako, pastor, mag-share ako kasi ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Share po natin. Bigay po natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. Kasi talagang iiyak ka na eh. Tatalikod ka na eh. Mawawala ka na sa relasyon mo sa Panginoon, pero hindi ka niya binitawan. Kaya kung wala ka ng malapitan, siya ang iyong lapitan. Amen! Ang sabi rito, James 1:12. Di ko lang kung naabot na ni Pastor Mario ito na nabasa nung last week. Last soaking. Nabanggit mo, no? Last soaking regarding dito sa James. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sinong mga tapat dito sa Panginoon? Sinong mga tapat po dito sa Panginoon? Kahit sa tindi ng pagsubok? Biglang humina, oh. Yun talaga, di ba? Sino mga tapat sa Panginoon? Amen. Kahit matindi pagsubok, amen. Di ba? Parang lumambing yung boses eh, amen. Hindi ko alam kung lutang eh, di ba? O focus eh. Totoo lang. Sa tindi ng mga pagsubok, manatili tayong tapat. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam nyo, yung reward na matatanggap natin, totoo po yan. Ipuputong sa ating mga ulo sapagkat ikaw ay karapat-dapat na pumasok sa Kanyang kaharian. Gusto niyo po ba na kumakatok kayo sa pintuan ng langit? Tapos sasabihin ng Panginoong Jesucristo, hindi kita kilala? Hindi kita kilala? Eh, Lord, uma-attend ako. Active ako dyan sa church. Lagi ako dyan natutulog. Muntik na nga akong maging simbahan dahil lagi ako dyan natutulog.
Di ba? Kahit dito ka pa matulog araw-araw, hindi ka maboborn again doon. Yung relasyon mo, yung karakter mo, binago ka ba talaga ng Panginoon? Sa pag-akbang mo sa pananampalataya, tungo sa goal na sinasabi ng Panginoon sa iyo, meron bang nangyayaring pagbabago? O baka yun pa rin? Baka ikaw pa rin? Check po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Focus. Focus lang tayo sa Lord. Ang sabi po rito, may mga naninira sa atin, huwag tayong mapagpatol. Huwag tayong patola. Diba? Pag may nanira ka, pinatulan mo rin eh. Huwag naman. Hayaan mo lang. Kasi, totoo naman yung sinabi ng Panginoon, hayaan mo, ako ang gaganti sa'yo. Pero huwag mo naman ipanalangin. Yung mga taong naninira sa'yo, Lord, may mangyari sana sa kanya. Huwag naman. Ipanalangin niyo siya na makakilala siya sa Panginoon. Amen. Kahit gaano katagal, Lord, ang tagal-tagal ko nang pinipipray. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagbabago, sinisiraan pa rin. Huwag mo patulan. Patuloy ka lang sa Panginoon. Huwag kang maging patola. Kasi sabi nga, di ba, may kasabihan, kung ang isang tao na may tama sa utak, pinatulan mo, pati ikaw ganun din. Di ba? Kasabihan yan eh. Kung ano yung ginagawa niya, tapos pinatulan mo siya, ganun ka na rin. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Focus ka sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Ang sabi po rito, walang katapusan na mag-aasaran kayo. Mapang-asar yung diablo eh. Gagamit siya ng mga taong aasarin ka. Ay, pastor, mapang-asar din ako. Ay, di walang katapusan, mag-aasaran kayong dalawa. Sino po ang talo? Pareho kayo. Pareho po kayong talo pag walang nagpakumbaba. Pag walang gumawa ng tama. Kasi alam mo ang tama eh. Bakit? Pastor, sobra na siya eh. Lagi na lang, paulit-ulit na lang eh. Ay di sige, patulan mo. Sino talo? Walang nanalo sa inyo. Kasi pareho kayo nagpadala. Parehong yung ginawa nyo, magiging hadlang para lumago ka sa pananampalataya. Magiging hadlang tungo sa sinasabi ng Lord sa buhay mo. Yan yung daan eh. Ay, hinarangan ka, obstacle. Eto, obstacle. Talunin mo yan o takbuhin mo yan, obstacle. Hanggang sa hindi mo na makita yung liwanag na sinasabi ng Lord, dito ka dumaan. Dito ka dumaan. Huwag mong pansinin yung mga taong nasa paligid mo. Focus ka sa akin. Ako nakikita ko, alam nyo, binigyan tayo ng isang example ng Panginoong Jesucristo. Nung time na nilatigo siya, nung time na pinahirapan siya, minura siya, binatuk-batukan, nilagyan ng koronang tinik. Hindi siya tumingin sa mga taong nasa paligid niya. Tinanggap niya ang lahat ng yun. Kasi alam niya, sinusunod niya, at yun yung daan para ang tao ay maligtas. Kahit napakahirap, kahit napakasakit, focus siya doon sa plano nila na maligtas ang mga tao tungo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross, tayo ay naligtas. Kung napariwara ang mata ng Lord, grabe ito, magmura sa akin Rico, bakit naman mambatok nito Di ba? Focus siya. Hanggang sa nagawa niya yung pinapasabi. Nagawa niya yung plano para iligtas ang mga tao. Ang sabi po rito, sa mga nangyayari sa atin, huwag tayong magpadala sa mga nakikita natin sa paligid. Yung tinatawag na paranoia effect. Alam niyo po ba yung paranoia effect? Yung paranoid ka. Lagi na lang may iniisip ka sa ibang tao. Pumupunta ka pa lang dito umakyat ka pa lang dito sa church. Pag nakaharap ko to, baka mamaya meron na naman akong marinig Di ba? Ano ba yung mga effect sa atin? Advance ka na mag-isip. Pag advance ka na mag-isip, check mo sarili mo, baka hindi na tama yan. Lagi na lang ikaw ang pinag-uusapan, yun ang tingin mo. Lagi kang may takot. Sino nananampalataya dito sa Panginoon? Sinong natatakot po dito na harapin ang problema? Ang takot ay kabaligtaran ng pananampalataya. Kaya kung ikaw ay may takot, pawiin po natin lahat to, ibigay natin sa Panginoon.
Sapagkat yun ang makakatulong po sa atin. Balisa. Madalas, nararanasan mo ang mga bagay na ito. Kung nararanasan mo ang mga bagay na ito, kumonsulta ka na sa mga doktor. Baka mamaya, iba na yung pinagdaraanan. Pero mga kapatid, ang i-advise ko sa inyo, kapag may pinagdaraanan tayo, lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lang makakatulong sa atin. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay may pinagdaraanan, baka mamaya depression na yan. Na pwedeng humantong sa konsumisyon, frustration, alta presyon, baka mga papangasawa mo, si salvation. Lahat na ng syon, kinuha mo na. Kaya depression na. Diba? Wala ka nang magagawa. Mga kapatid, kung makakaranas ka ng ganyan, lumapit ka sa Panginoon. Siya lang ang pwede makatulong sa iyo. Proverbs 16 verse 3. Malapit na po tayong magtapos. Proverbs 16 verse 3. Sabi rito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Bigay mo lahat kay Lord. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon, hindi mo kaya, kapatid, pero kaya ni Lord na pagtagumpayin tayo. Psalms 37 verse 4. Psalms 37 verse 4. Alam ko, marami sa atin, favorite verse to. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Pakiano po natin sa New King James Version. Kasi mas maganda to basahin sa English eh. And sabi po rito, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Kapag inuna natin ang Panginoon sa buhay natin, lahat ng ating mga pangangailangan mapapalitan ng kalooban ng Panginoon. Nung una, ito yung plano mo. Ito yung gusto mong mangyari. Pero kung iuunahin mo ang Panginoon, nag-delight ka sa Kanya, in-enjoy mo yung relationship mo sa Panginoon, yung mga dati mong gusto, napapalitan. At yung gusto ng Panginoon, ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Kaya nga kung pinipilit mo yung gusto mo, maaaring hindi ka nakikipagrelasyon ng tama sa Panginoon. Kasi naniniwala ako kung tama ang relasyon natin sa Diyos, anumang gustuhin natin, naka-align sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Palakpan po natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, we should set goals and pursue there with the confidence that God will help us reach those goals as we trust Him day by day. Meron tayong nakaset na goal. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, gagabayan niya tayo araw-araw. But we need to be careful to align our goals with God's will. Mag-ingat po tayo. Baka mamaya, ang sinusundan mo ng goal, hindi na pala goal na sinasabi ng Panginoon. Takbo ka ng takbo, yung pala, iba na yung pinupuntahan mo. Aba, hindi na pala ito yung aking plano, napariwara na ako, exit to Hindi naman pala ito yung aking tinatakbo, pa-exit ka na. Check po natin. Kailangan naka-align po tayo sa goal ng Panginoon sa buhay natin. And Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Pagkatapos nito, may last verse na akong sasabihin and then magko-communion na po tayo. Philippians, okay. Sabi rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Kaya ako mga kapatid, naniniwala ako, nandito ako sa JCM, nakapokus ako sa pinapagawa ng Panginoon sa akin. So maraming ups and downs sa buhay ko. May mga pinagdaan ng mga pagsubok. Nakapokus ako sa sinasabi ng Panginoon sa akin. Marami tayong nalagpasan. Sabi ko nga kay Pastor Nex kahapon, nag-uusap kami. Grabe, Pastor, last year, ang dami natin na pagdaanan. Oo nga, Pastor. Pero yung ginagawa ng Panginoon sa atin, anuman yung merong mga
narinig tayo, mga kwento, ganyan. Focus lang po tayo. Focus lang tayo. And sabi ko nga, kaming mga pastors ay magkakaakibat na nagtutulungan para maluwalhati ang Panginoon at kung ano yung plano ng Panginoon. And yung mga pagkakaisa ng mga pastors, I pray na dumaloy sa mga leaders, dumaloy sa mga workers, dumaloy sa mga members. Kung merong mga hadlang ang kaaway, diretso lang po tayo, kapatid. Diretso lang tayo. Huwag tayong magpariwara kasi napakaganda ng gusto ng Panginoon na ating hinihintay sa takdang panahon. Amen? Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Nililimot ang nakaraan. Ibaon nyo na yan. Huwag nyo nang dut-dutin pa. Yung sugat, dinudut-dut-dut mo pa eh. Ang sakit na nga. Ikaw pa, di ba? Lord, ang sakit dito. Dinudut-dut mo pa. Huwag na. Kalimutan mo nakaraan, focus sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa impyerno. Ang buhay na hahantong sa langit. Prayer po nating lahat yan, na hindi masayang ang ating pinagpaguran dito sa ibabaw ng lupa. And then pagdating ng namatay na tayo rito at haharapin natin siya, Lord, buksan niyo yung pintuan. Kahit magmakaawa tayo, hindi tayo makapasok kung hindi mo nasunod ang kalooban ng Panginoon. So ginagawa natin ito para sa kabutihan pa rin natin. Na gusto ng Panginoong Jesucristo, makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Sino po matatag ang pananampalataya dito? Mga kapatid, kung hindi matatag ang pananampalataya nyo, manalangin kayo, Lord, increase my faith. Maging matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, papaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang Panginoon pa rin ang magpapaunawa sa atin. Para sabihin sa iyo, anak, ito yung magandang buhay. Oh. Huwag mo nang kunin yung pangit na buhay. Dito ka. Gusto kitang mapunta rito. Ayokong maranasan mo yung paghihirap. Ba't ka nakakaranas ng paghihirap? Check natin. Baka mamaya tayo rin talaga may kasalanan. Bakit natin nararanasan yung mga pagsubok? Praise God kung ginawa mo ang kalooban ng Panginoon at may mga pagsubok. Testing of faith lang po yan, kapatid. Malalagpasan po natin yan. Manampalataya lang tayo sa Diyos. Amen? Si Nanay Ellie, sa tagal ng panahon, nananampalataya siya sa Panginoon. Maraming ups and downs ng buhay niya. Di ba, Nay? Sa mga ibang mga kapatiran dito na matagal na sa Panginoon, marami na tayong mga pinagdaanan, pero nandito pa rin tayo. Pinili nating magpatuloy sa Diyos. Dahil kung tatalikod tayo sa Kanya, saan pa tayo pupunta? Nasa Kanya na ang katotohanan. Bakit pa tayo pupunta sa iba? Verse 16, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. May natutunan ka eh. Hindi yung para kang nasa Ferris wheel na bumabalik ka lang uli doon. Kausap ko nga kanina isang kapatiran, pag hindi mo nalagpasan yung problema mo ngayon, kahit iwasan mo yan, mahaharap mo pa rin yan sa future sapagkat hindi mo yan napagtagumpayan. Pag napagtagumpayan mo naman yan, meron kang maharap sa future na panibagong stage ng pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, kasama mo ako, malalagpasan mo ang mga pagsubok na iyong mararanasan. Amen! Nawala na, kinat na, putol na rito. So, sabi rito, verse 17, mga kapatid, sige po, yun dito. Ayan, mga kapatid, tumulad kayo na sa halimbawang ipinakita ko sa inyo, pagkat pag-ukulan ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Ito po si Pablo na nagsasabi na kung ano yung mga katuruan sa salita ng Panginoon, gawin po natin. And last verse,
Favorite verse uli. Hindi po yan. Philippians 4:13. Pwede pong magsitayo tayong lahat. Dito po tayo magtatapos. Na ang lahat ng mga ginagawa natin, dito sa ibabaw ng lupa, yung pagpapagal mo, yung pagpapatuloy mo sa relasyon mo sa Panginoon, na kahit meron kang naririnig, sinisiraan ka na eh. Yung tao na mismo nagsasabi sa yung, huwag ka na rito, malis ka na rito. Di ba? Kahit ganun pa sabihin sa iyo eh. Kung may sinasabi ang Panginoon sa iyo, doon ka sa Panginoon. Ayun na, kung talagang kanong kalooban ng Lord, sundin natin. Ako naniniwala ako na kapag ako pinaalis ng Panginoon dito sa JCM, walang sakit, walang sama ng loob, may pinapagawa ang Lord sa akin. Hindi nasaktan ako, ayoko na, lilipat na ako na ibang church. Hindi may nangyari sa akin, ayoko na, ayawan na. Hindi. Yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang tanong ko sa mga taong nakakaranas, na nangihina na sila, na gusto na nilang umayaw, ano ba ang kalooban ng Lord? Kalooban ba ng Lord, yung sinasabi mo, o dahil may pinagdaraanan ka? Ang sabi po rito sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi po sa atin kalakasan, kundi sa kalakasan ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Amen po ba? Sa oras pong ito, muli ko pong inaanyayahan kung sino man sa atin na naririto ngayon na yung relasyon mo sa Panginoon medyo parang, alam mo yan, parang bisikleta na 8-8 na yung gulong, hindi maayos. Gigiwang-giwang ka na, malapit ka na bumagsak. Oh. Kahit anong balanse mo dyan, pwede ka bumagsak. Ito yung time na muli kang magkaroon ng relasyon sa Panginoon na maayos. At kung sino man sa atin dito, na wala pa talagang relasyon sa Panginoon, inaanyayahan ko po na sino man sa atin na walang relasyon sa Panginoon, tanggapin ng Panginoon sa buhay natin bilang Panginoon na tagapagligtas. Totoo po ang salita ng Panginoon. Masagana ang ibibigay at pangako ng Panginoon sa atin. Pero kahit may mga pagsubok tayo, never niya tayong pababayaan. Never niya tayong iiwan. Pwede pong itaas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko sa Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo, sundan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Lumalapit po ako sa inyo, nagpapakumbaba, nangangailangan ng kaligtasan, kalayaan, sa lahat ng mga tanikala ng kaaway sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Ibinuwis niyo ang inyong buhay. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako maligtas. Binubuksan kong muli ang aking puso, ang pintuan ng aking puso. Pumasok po kayo. Maghari po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, maglilingkod po ako sa inyo. Salamat po sa kapatawaran, sa lahat ng aking mga kasalanan, sa kagalingan, sa lahat ng aking mga karamdaman, at sa buhay na walang hanggan na inyong binigay sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.